kanyang mata niya. So, sabi niya sa akin, asultin na natin, sir. Sabi niya sa akin, sir. Sabi ko sa kanya, sige, i-plaster muna natin doon sa taas, tapos assault tayo. That's the time na nag-order si Colonel Busiños na pinakyat niya yung LRC. So, para mag-block doon sa taas. So, yung LRC umakyat doon sa taas, and then, assault sana yung pababa. Pa-assault sana yung napababa. Pero nag-request ako na, kung po pwede, kami na yung mag-assault at sila na lang magbantay sa amin sa taas. So, nung pag-assault namin, sir, yun na, nakita na namin, sir, yung talagang yung firepower nila. Pero talagang, alam mong matindi firepower, pero alam mong nasa gitna na yun yung, parang, iba yun eh. Diba? Yes, sir. Ang normal na hostage rescue, nasa room, gano'n. Yes, sir. Ito kasi, live firefight. Ito kasi Nandun live firefight, kasama nila yung, of course, hindi mo yata alam nun. Alam namin, sir, nakasakasama na nila, sir. Ay, pero ganun. yung nga, ang kuha namin nun, sir, is talagang mabilisan na i-assault kasi dahil doon sa mga kwento nila na yung mga kasamahan ko, sabi nila, huwag natin patagalin ito, sir. Pasok na tayo. Lagi nilang sinasabi yun sa akin. So, sabi ko, sige, assault. Pag assault namin na ganun, yung pala that time na yung naiwan na lang pala doon is yung talagang lalaban sa amin, which is siguro mga nasa 20 na. Yung naiwan na talagang nagbibigay ng resistance. Yun pala, taktika rin pala nila yun. Para may takas nila yung hostage, tapos makuha nila sir yung mga body count. Actually, sir, dun sa unang enkwentro, human yung body count, pero makikita mo talaga dun sa bloodshed na kuha namin dun sa encounter site mismo. So, doon namin nakita yung meron silang 360 naka-plastar kasi nakita namin yung mga link. So, ibang may link doon, may mga after 10 meters naman, may link ulit. Tapos doon sa likuran, may link ulit doon. Matindi ang firepower nila, 360. Yes, sir. Tapos, makita mo kung saan nakapwesto yung mga M203 nila. Kasi yung mga M203 talaga nila, sir, nasa bandang likod. Kasi doon namin nakita lahat, sir, ng mga empty shells ng mga nila. So, yun, sir, na halos natapos yun, mga padilim na, sir, na clear na namin yung area. Wala kaming ibang nakuha doon, sir, except doon sa mga magazines, tapos mga, ayun, yung isang pan lang na mapatunayan namin na nandun yung kiwi is yung, yung bandana. Nung babae? Yes, sir. So, yun. Isa na yung patunay, sir, na nakuha namin, sir, na nandun, sir, yung kiwi. So, hindi kami nawalan ng concept kahit na-woundedan ako ng 8 personnel, sir. Actually, ang personnel doon na na-wounded, sir, is 2 lang. The rest doon, sir, is mga guerrilla force. So, anong feeling mo nun bilang employer ng guerrilla forces na yan, na na-woundedan ng guerrilla forces na, di ba kasi ang essence ng employment ng special forces sa kanila is talagang i-safeguard nyo rin sila kahit papaano, although yes, sir, wala pa makadictate kung tamaan sila o hindi, di ba? Actually, nung una, sir, medyo nalumural ako kasi sabi ko nga na medyo parang wala akong nagawa na bakit na-woundedan ako ng Pero nabuhayan ako nung kinausap ko sila, sabi ko, binos ko yung kanila that time, kinakausap ko sila, sabi nga nila na sa akin na, sir, balik pa tayo, sir, kung So, gusto pa rin nilang So, sabi ko, sige, bukas. Sabi ko, magpahinga lang tayo ngayon. Tapos, pero ang natin doon, siyempre, dinala sila sa hospital. So, pinagamot sa hospital. So, hindi naman na pinabalik. Kahit gusto nilang bumalik talaga. Kasi nung hindi pa sila nadadala, sabi nila gusto pa rin talaga nilang sumali doon sa operations. So, yun, sir. After nun, dinala namin sa pick-up point yung mga wounded namin. Tapos, dinala sa hospital. Then,
nagkaroon kami ng parang refit, mga one night, doon mismo sir sa detachment ng CAFGO na hinahawakan ko. So, dito sa may Sunugan. So, natulog kami doon, nag-repeat. Wala kaming ibang ginawa doon, kundi naghingi ng informations. Naghingi ng informations, saan na yung ganito. So, very kwan talaga yung napakalaking role talaga yung ginampanan ng mga intel community natin doon sa Sulu dahil hindi sila huminto na nagbibigay ng informations. Which is tumutugma palagi doon sa mga na nakikita namin doon sa area nung nag-ooperate. So, yun palang kagandahan talaga ng may other source of information ka na ganun ka updated, no? yes, sir. Kasi kung hindi updated yung information, sir, hindi rin maganda yung magiging resulta talaga ng operation, sir. Parang suntok palagi sa buwan. So, ganun, sir. So, napakaganda, sir, ng information that time. Napakaganda yung mga feed ng mga informations. So, that time, sir, umaga, pasok kami ulit, sir. Pasok kami ulit. So, that's the time, sir, na the same oras, sir, alas 3. The same oras, sir. Another informations na mayroon dito. Ang sabi is na lang sila. Kung kasi nag-split into split into many groups na. Pero hindi lumayo. Hindi lumayo, sir. Hindi lumayo. Kasi halos napaikutan sila, sir. That time, sir, na nabunggo namin ulit nabunggo namin ulit, sir, yung nung una, sir, hindi namin alam na yun yung nakahawak ng kidnap victim. So, nabunggo namin ulit. The same oras, ang hapon. So, doon, nagkaroon sa ng encounter. Halos umabot din sa 1 oras. Tapos, doon din ako na-wounded. Yes, sir. Doon din ako na-wounded. Then, that's the time na yung mga guerrilla forces natin na yung mga hindi ko in-involve, talagang pumilit sila nung nabalitaan nila na na-wounded ako. Nung nabalitaan nila na na-wounded na ako, sir, pumilit talaga sila na pumunta doon, sir, sa akin. Para tingnan kung kumusta. Parang gusto talaga nilang tumulong doon sa sir. So, yun. Nagkaroon kami ng 5 body count doon, sir. Tapos, okay, may mga high-powered firearms na na-recover kami doon, sir. Second firefight to? Yes, sir. Second firefight, second day, sir. Second day? Yes, sir. Pero wounded ka. Ano yung tama mo? Dito, sir, sa sharpnail din ng sir, 803. Yes, sir. Kasi, may niyog ito, sir. May niyog. Tapos, andito yung, nasa likod ko yung radyoman. Tapos, yung M23, sir, tamang-tamang tumama doon sa ng niyog. So, doon pa lang sumabog na, sir. So, tumama sa akin dito, sir, yung dito, na part. Tapos, nung tiningnan ko yung helmet, may mga, buti na nga lang, hindi mata. Hindi siya, hindi mata yung tinamaan, sir. So, yun, after na nun, pinuntahan nila ako. Tapos, pinipilit akong, kasi ayaw ko talaga magpa-evac that time. So, sabi nga ni instruction of nung brigade commander namin noon na hindi, magpa-evac ako. So, yun pala, hinintay nila ako doon para kumustahin, sir. Pero nung pagdating sa hospital, ayaw akong pakawalan, sir, kasi gusto nila magpahinga ako doon sa hospital. Sabi ko, hindi, kaya ko pang kaya ko pa, hindi ko pa naman to. Gusto kong bumalik kasi yung tropa ko nandun pa sa area na tinutuloy yung operations. Then, hindi ko pwedeng iwanan yung mga tropa ko doon. Para sa isang Special Forces officer, ano yung attitude na gano'n na you feel very responsible na kahit wounded ka, kailangan kong bumalik? Balik na naman tayo doon sa sir, na yung threats ng isang mga dapat na maging leader. Na anong tag to? Yung dapat maalagaan mo palagi yung mga tropa mo. Huwag mong iwanan. Huwag mong iwanan. Huwag mong iwanan. Kahit na wounded ka. Kahit wounded ka, kung kaya mo pa rin na lumaban, bakit mo iiwanan? So, tuloy natin. Yun. Hindi ko sila iniwanan nung time na yun, sir. Pero, nag-decision si Brigade Commander that time, sir, na sabi niya na, okay, refit muna kayo, and then we will i-zeroed ulit yung informations.
Kasi that time, sir, nung na-wounded na ako, ang daming informations na dumarating, mga ganito. So, that's the time, sir, na inipon ko na yung mga natin doon, mga guerrilla forces or yung mga community. So, kinausap ko sila habang tinitingnan nila ako. Paggabi yun, sir, eh. Sa mga gabi, pumunta sila sa kumpanya ko. Sabi ko, gusto ko ng positive na informations. Lumabas kayo. So, pinalabas ko yung ibang yung mga hindi ko sinama sa operations. So, pinalabas Dami ko. mo namang guerrilla forces. Sir, kung tutuusin nga natin, halos kung pinayagan ngayon lahat, sir, buong lahat ng may mga baril doon gustong sumama. Pero siyempre, ang kuwan nga natin, sir, is kapwa Pilipino naman natin yung kuwan doon. Kaya sabi ko, i-reserve na lang natin yan sa mga pangdayuhan para at least kuwan natin, sir. Sabi ko, ito lang muna. At least kayang-kaya pa naman, sir. Pero marami, sir, kasi yung inspired naman, sir, yung ating mga kapatid doon. Inspired naman sila talaga na gusto nilang mabago talaga yung situation, sir, ng kanilang lugar. So, balik ako doon, sir, sa kuan. So, pinakalat ko, sir, sa gabi na yon. And then, mga alauna na, sir, ng gabi. That's the time na sabi ko, pahinga ako. Kasi, hindi huminto yung information, sir, eh. Mayroong daming nagsasabi na, sir, may dumaan na dito, mga ganon. Pero hindi nila daw makita kung may kibi. So, mga 1 o'clock, nagpahinga ako. That's the time din, sir, na nung mga alas 4, sir, ng umaga. 23 ng November, first encounter. 24, yung second encounter. Nung 25, which is yun yung third encounter, sir, alas 5 alas 6 ng umaga, sir. Maliwanag na. Maliwanag na yan, sir. Alas 4, sir, pumunta, sir, yung informants ko doon sa akin. And then, mga alas 3 pa daw, sir, nandun na siya. Pero hindi daw nila ako pinapagising. Pero naririnig ko doon sa labas na, kasi parang tulog lang na manok yung tulog ko, sir, eh. Naririnig ko sa labas, sir, na may nag-uusap. Parang may nagkukwentuhan. Tapos lumabas ako. Only to find out, sir, na, sir, sabi nung kan sa akin, sir, gusto kitang kausapin, ikaw lang. Sabi niya sa akin, sir. So, nag-usap kami, sir. Yun, sinabi niya sa akin, tinuro niya sa akin, sir, nandun, dumaan sila dito, ganito. Tapos, sinundan ko. Sabi niya na nandun sila sa isang lugar, which is, pina-sketch ko sa kanya, sir, yung lugar na sinasabi niya sa akin. Yung KV na mismo to? KV, sir. Yung Tapos may 10 kasama. Yun yung nabilang niya, sir, eh. KV plus may 10 kasama daw, sir, na nagbabantay. Then, allegedly, sir, sabi niya, yung gabi na yun, sir, sinundan niya. Hindi siya lang nagpalata, sir, na kung saan huminto. So, yun, nung sinabi niya, sir, na nandun sila, sir, huminto doon. Tapos parang nagpahinga. Pumunta sa akin. So, alam mo, sir, yung parang may dadalawang isip na naman ako noon. Sabi ko, baka patibong na naman ito. Sabi ko sa sir. Sabi ko sa kanya na saan ang pinakamagandang daanan na pupunta doon. So, that's the time, sir, kasi nag-refit kami. Unang-una muna, sir, tinawagan ko muna si Batcom namin. Then, sinabi ko sa kanya yung informations, and then, agad-agad nagbigay ng decision yung battalion commander namin. Sabi niya, okay, prepare mo yung tao mo dyan, prepare mo yung mga ganito, then darating ako dyan. So, dumating si Batcom, and then nagsabi, ditong plastar, ay pinalastar niya, sir, yung tropa na, sir. So, ayun. Pagdating namin doon, positive talaga, sir. Andun. Buti nga, sir, naabutan namin, sir. Positive. Kita nyo, nagkaputukan, siyempre. Nagkaputukan, sir. Nagkaputukan, sir. That's the time, sir, na halos lahat na ng mga doon, sir, kasi doon sa second encounter namin, sir, may nawondo din ako na tropa na ulit, sir. So, halos sa mga na doon, kukunting tropa na lang. Kukunti yung regular, mas marami na, sir, yung
mga natin, mga guerrilla forces, sir. So, ayan. Ang pinaka nito is yung tulong talaga sa akin ni tinuturing ko siyang ama, sir, si Jun Baanan. So, yun. So, lahat ng mga guerrilla forces, yung ako ganyan, pinunta kami doon. Encounter talaga, sir. Na Pukpukan talaga na in the middle of that, na-eyeball mo ba yung yung mga kidnap victims during the pukpukan o hindi rin? Nung pukpukan dire-diretso, hindi ko pa nung una, sir, kasi kami na naman ang naunahan, sir, eh. Naunahan na naman kami, sir. So, diretso na. Nung naunahan na kami, sir, tamang-tamang paplastar kami, sir, naunahan kami. Nakikita kami ng gwardiya, sir. So, pukpukan. That's the time, sir, na nung medyo hindi naman siya ganong mabilis, sir, eh. Hindi naman siya ganong matagal yung pukpukan na yon. Nakita ko, sir, yung dalawa na tumakbo na nakasibilyan na babayang isa. Hindi ko pa alam yun, sir, na yun yung kibi. Tumakbo, sir, sa kawayan. Pero nagkuhan ako doon, sir, na kasi yung may tumakbo doon sa may kawayan. Sabi pa nga nung mga sir, mga kasamaan ko. Tapos binanatan yung kawayan, sir. Aray. Thanks God, sabi ko nga. Thanks God. Kasi sabi ko noon, Allahu Akbar. Sabi ko noon. Kasi nakita ko, yung binanatan pala na yun pala yung kibi. Allahu Akbar, sabi ko noon. Kasi sabi ko, thanks God. God is great. Hindi na nadali talaga yung kibi that time. So, nung nakita na namin na nasiparate na yung assault. Assault na, sir. Wala na akong sabi ko, assault. So, unang tinakbo ko. Kasi nakahiwalay na, kaya yes, sir. Hiwalay na, sir. Wala na yung doon. Doon ko nakita doon sa puno ng sir, eh. Ng kawayan. Assault na, sabi ko, assault. Ka na. Assault na. Tapos yun, sinisigaw ko doon na wag yung putukan doon sa may kawayan, wag yung putukan doon sa may kawayan. Tapos dire-diretso na yan. Hanggang sa nakuha na namin, sir, yung dalawa. Kaya nung nakita ko yung talaga, hindi ko na maalala, sir, kung sino na yung nag-keep nung sir, eh. Nasa likod mo. Yung yes, mga na-save mo. Yes. yan, di ba? Ayun, yes, sir. Ayun. Nakita ko noon, sabi ko, parang nanglumo ako kasi paano kung namatay yun, parang hindi pa rin siya successful. Kung sana yun. So yun, tapos nakuha ko dito, yung isang team leader ko, which is si Lieutenant Taklas, si Lieutenant Rigler Panoy, yun yung mga team leader ko that time, sir, eh. Tapos, sumigaw si Lieutenant Taklas doon, nagradyo sa akin, sir, sabi niya, sir, ang dami ng dugo dito, sir. Sundan natin, sir. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, sandali, huwag ka nang sumugod. Sabi ko, nakuha na natin yung victim. Then, gusto talagang sundan, sir, kasi marami daw yung blood stain. So, tumawag ako kay Batcom agad, sir. Sir, andito na, kuha na namin. Okay, good. Sabi niya. I-atras nyo kaagad. So, yun. That's the time, sir, na kasi wala na kaming doon, sir, eh. Yung sasakyan na lang namin, sir, pasok sila, Batcom namin, sir, sila sa Busiños. Pick up. Balik na kami sa kumpanya, sir. Yung na yun. Kinuha na namin. Tapos, magpusot sana yun, sir. Pero siyempre, may ibang tropa pa doon sa sir, eh. Hindi natin alam kasi, sir, may ibang tropa pa na nakabako doon sa sir. Ang pagitan lang naman, actually, sir, ng Ranger that time, sir. Ang pagitan lang namin, sir, is bundok, sir. Kung makuha nyo dito, sir, sa parang mayroong bundok, sir, na pa-diretso, sir, eh. Parang letter C siya. Ganyan, sir. Letter S. Ganyan siya, sir. Nandito yung Ranger, nasa east banda. Tapos kami naman, sir, is nandito sa west banda, sir. Nung bundok. So, ang pagitan namin, sir, is bundok. Sabi ko, wag nang balik na tayo. Backtrack. Kasi tama na, 'di ba? Nakuha yun ang mission, mission mo, eh, 'di ba? Sir. Sabi ko, okay na 'yan, sabi ko. Ayun, sir. So, sabi ko nga, masaya ako nun, sir, dahil yung nga lang, ang casualty lang namin talaga dun, sir, is
unwounded lang. And then, Wala kang Kia dyan. wala kaming Kia, sir. Wala kaming Kia. Pero grabe yung ginagawa natin na for 2 hostages, ilan yung Kia mo? Swerte ka, walang Kia, pero normally may Kia yung mga ganyan na Yes, sir. para lang ma-rescue yung hostage, di ba? sir. Iba rin yung, ano yung fulfillment mo no na nangyari yun na swerte ka lang dahil nakita mo na pumunta na sa doon sa ano, Yun, sir. doon sa Kawayanan. Yun yung ko talaga, sir, na sinuwerte ako doon, sir, na sabi ko, gusto ko rin ibigay ng Lord na buhay talaga yung kan. Kasi sabi ko nga, kung tutuusin mo yun, makukross pa yun Kasi, yun nga, yun yung... makikita mo nga talaga yung kasamahan ko, sir. Hindi ito lahat regular, sir Hindi lahat regular forces yung kan, sir. Kumbaga, ako na lang, sir, yung nagko-control sa kanila na tama na dyan, huwag mo nang tutukan doon, mga ganun lang, sir. Hindi kasi ganun talaga di ba? Buti very successful yan kasi Yes, sir. maalala mo yung kay Gracia Burnham, namatay yung asawa niya, tapos sinisi pa yung tropa na ganito, parang ano Yes, ba? Pero yung nga, nakahalo kasi sila doon sa kwan talaga. Ito sa'yo, nakahiwalay, bagbag na talaga, di ba? Yeah, nung umiwalay na, sir, yan, diretso na yung kan talaga, sir. Diretso na, sir, yung putok, diretso ng assault, diretso na lahat, sir. Sabi ko, So bilang isang special forces officer, nag-consider na yan yung, I don't know kung meron pang ibang successful na ganyan na combat tapos na rescue. Paano mo doon na-appreciate yung value, yung tinatawag mong guerrilla forces, na ilagay mo nga sa context ng territorial defense ngayon, di ba? Kasi yun na yun. Ito na yung mundo natin ngayon, di ba? yes, sir. Pwede mo bang gamitin yung example mo na yun na very successful na yan na someday ako bilang Special Forces Officer magagamit ko ulit tong guerrilla forces ko maybe to fight Yes, sir. and ano yung masabi mong natutunan mo doon na paggamit nun and anong naging value niya sa result ng operation nyo? And yung nga, paano mo, yun na someday, ganun din ang gagawin ko pag may sumalakay dito ng mga singkit. Yes, sir. Kung mo nga kanina, sir, mapansin mo nga kanina, sir, sabi ko nga is, hindi ko naman sila lahat. Although, minobilize ko yung mga auxiliary forces natin nun, sir. Although, minobilize ko sila, pero hindi lahat sa combatant. So, siguro, sabi ko, ang isang nakikita ko dito is, nakikita ko kung paano yung Pilipino pag lumaban. Sa atin ngayon, siguro nag-aaway-aaway tayo ngayon, pero pagdating ng ibang dayuhan, magkakaisa tayo. Yun yung paniniwala ko. Kasi nakita ko na yan dun sa area kung saan ako na-destino, kung saan ako na-destino. Nakikita ko yon na lalaban at lalaban yung ating mga kababayan.